Beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel, Ame from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Habol tayo, November 1 to 15, 2024. Maraming salamat muna. Aquarius pala. Tama ako. Sabi ko ba Aquarius? Saka mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din. Sana kataba na po sa yung mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto niyo, na energy niyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Aquarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Isa pa. Ayun, yung dalawa. Na tayo magawa dyan. Bumaksak na ang bumaksak. Skalo, hidden secret can harm you. Sabihin, may masasak. Yan natin. Para kay Aquarius this November. Show me, show me, show me, show me. Tignan natin dito para magkasya yung ano natin. Kakaroon ng ano Okay, there's a new beginning, pero it's up to you to make it happen, no? Kailangan lang is moving forward, no? Maaring ito is your destination, either sa work mo or sa yung fashion, no? Ikaw ang mismong gagawa nito. Kumbaga, success to move forward, magkakaroon kayo ng mga new idea, yan, mga new opportunity, maraming mga bagong makakausap, malaking magbabago sa buhay nyo this November. More on focusing na kayo sa sarili nyo, or you need, no? Ang sinasabi rin dito na magti-take a risk na rin sa isang bagay sa buhay mo, no? Kahit na malungkot, kahit masakit, you're starting to make a new horizon, aabandonahin mo isang bagay, no? Sinakit pero handun pa rin yung pain deep inside in your heart. And then kung kayo isang problema kayo sa pera, this is the time na kailangan yung umaksyon, no? Kaya natin. Happiness. Okay. The happiness is it's up to you. Pero there's a happiness, there's a freedom. No, may isang bagay sa buhay mo na makakaramdam ka na ng saya. Makakaramdam ka na ng kalayaan sa buhay mo. O, diba, dalawa yung the happiness and the sun. Happiness and well-being. Siguro this is sa sarili mo. A young woman, dealing relationship with a young woman, maaring ikaw, maaring anak mo, maaring kapatid mo, kung sino siya, no? Maaring siya makapagbibigay ng iyong happiness, no? Kung sino man ito. Baka ito is mas mabata sa'yo, if ever. Yan. Puro ka sun, happiness, itong young woman, we have the star. Guaranteed success. Meron kang winning wish come true, na makukuha mo na. Siguro is a happiness, kaya kalayaan, happiness. Yan. And then, andito din daw yung part na ipapakita mo na you're okay, malakas ka. Yan. Or you need ipakita sa ibang tao na you have a strength. Kumbaga, malakas yung loob mo, katatagan, ganyan. Huwag ka alam ko naman hindi ka naman nagsho-show ng kahinaan sa ibang tao, no? Pero deep inside, you're in a pain, kumbaga. Inside is a pain, outside, pinapakita mo na masaya ka, happy ka, or okay ka, no? Arrow, you are on the right path regarding some aspect of your life. Sa ibang aspeto ng buhay mo, nasa tamang lugar ka. Sinasabi, kaya makakaramdam ka ng happiness, more on happiness, no? Ayan, may mga magsasucess sa'yo. Kumbaga, the arrow kasi is itinuturo sa'yo ng universe yung para sa'yo. Kumbaga, kung titingnan mo siya, doon siya nakatingin sa future. You need to move forward.
Diba? Para makuha mo si success. Para makamit mo si happiness. Kumbaga, this is a time to decide when it comes to your sarili, no? Decision making to. Hanapin mo yung takot mo. If you want to crossroad, mag-crossroad ka, ganyan. Decision making to. You need to use your intellect and mind dito. And with a skull, hidden secret can harm you. Maaaring dito is pumapasok, no? Dito, pumapasok to, itong tatlo na to. Maaaring yung may mga feeling emotions ka na ayaw mo ipakita sa iba, pero deep inside ang sakit-sakit. Nagmumove ka nga, pero handin yung pain, no? Nadidrain ka, ganyan. May mga sitwasyon na ganun. Yung, minsan kailangan mo rin kasi ilabas yung nararamdaman mo or sabihin sa mga trusted person mo yung nararamdaman mo para mas medyo makagaang. Siyempre, huwag ka dun sa mga chismosa, di ba? Yung mga trusted person lang. So, ayun, nakita ko sa'yo is you're planning with something, no? May mga plano ka na gustong gawin sa buhay mo. Andito, pero nagkakaroon ka pa rin ng option. Kumbaga, you're still waiting for something to achieve. You know, may mga, kasi you want to chase your dream, pero may sitwasyon sa buhay mo na natatakot ka at hindi ka makapagdesisyon. Kumbaga, nagkakaroon ka ng option sa ngayon, no? Andito yung iba dito is, you don't know how to proceed, kung paano mag-umpisang muli. Paano ba maging masaya? Ate, paano ba maging masaya? Ate, paano ko ba susundin yung gusto ko? Ganyan. Kumbaga, don't stop, syempre, handun din naman. Pero, huwag kang magmadali. Hindi ko naman sinasabi na, don't stop, pero, huwag kang magmamadali. Ha? Kailangan, you need to be very careful sa lahat ng iyong plano in life. Kasi nasa sa kamay mo yung future mo dito. Iba kasi dito is nagkakaroon ng doubt, no? Sa mga gusto nilang gawin in life. Kung naano nila, ma-achieve ko ba to? Magiging masaya ba ako dito? Ganyan, no? Ando yung decision making. Maybe, iba is preparation, no? Discovery, personal power to. Iba dito siguro, planning for a traveling, ganyan. So, nakita ko dito. May iba sa inyo na kahit nagkakaroon kayo ng enlightenment na sa buhay nyo, either sa yung trabaho, sa karelasyon mo, sa kaibigan mo, sa family mo, kung saan man parte ng buhay mo o sa pagkakapirahan mo, andun, nagkakaroon ka naman ng enlightenment. Pero nahandun pa rin yung option. Nagre-ring yung tenga ko. Nagkakaroon ka pa rin ng option dito. Or, may mga sitwasyon na may binila ka ba sa buhay mo? Parang may hindi nag-uusap. Kung dito is nagkaroon ng third party, maaaring hindi na kayo nag-uusap ng partner mo, no? O kaya kung hindi kayo nagkakausap, ay hindi kayo in a good term, kumbaga. Kung magkasama man kayo pero hindi kayo in a good term. Iba dito, maaaring hindi na rin kayo nag-uusap, nag-block na kayo sa sarili nyo, ganyan. May mga sitwasyon daw sa buhay mo, yung iba sa inyo, na maaaring kayo is nagbubulag-bulagan. Kumbaga. No? Sabi dito, there's a union ako na nakikita dito. May union ako nakikita na malapit sa puso mo. Maybe to your partner, basta malapit siya. May tao dito na gusto ng open communication sa'yo. May tao dito na gusto niya ng long-term relationship sa'yo. Sa nakita ko. May taong ganun sa'yo. Maaaring magkakaroon ng pagkikita by 2 days, 2 weeks, or 4, ganyan. Maaaring narakaraan na, or mangyayari pa lang sa iba, no?
may baka getting to know each other, no? If this is a new person, no? Baka getting to know each other. Kasi nakakita ko dito na gusto niya ng bonding sa'yo. Ganyan. Siguro andun yung gusto niya magkaroon ng stable sa'yo eh. Open communication. Maybe this sa partnership, ganyan. Maring ito isa related ito sa work mo, related sa pagkakaperahan mo, o kaya this is a lovers, ganyan sa iba. There's a connection ako na nakita dito. No, tingnan nga natin. Diba dito is a new love, a new work, new business, kakaperahan, ganyan. Kung sa pagkakaperahan ito is nakita ko parang merong collaboration, ganyan. Ako nakikita sa iba. Pero tingnan pa rin natin kung saan siya. Two of Wands. Hey anak, kilo. Two of Wands. Pwede kong malaman pa kay Two of Wands. Para kay Aquarius. May travel pala kayo eh, no? Siguro andito yung iba. Nagpaplano kayo ng travel kasi in 2 days, 2 weeks ago or nangyari na. Mangyayari pa lang. Ano yun? Parang may nahipo ako. May travel daw. Tapos na. Anong magiging resulta nito? Matatapos na siya? Hindi pa siya tapos eh. Pero lakasan mo lang daw yung loob mo, ha? Aquarius, merong ka kasing gustong ma-achieve. May gusto ka ma-fulfill or may mga unfinished business ako nakikita sa'yo. More on emotion, ang gulo ng isip mo. Andito ka sa sitwasyon mo na sobra yung pagtitiis mo, sobra yung patient mo. Kahit na yung iba sa inyo siguro, kahit na gusto nyo na makapag-away, gusto na ng as in, kayo eh, patient, as in nagtitiis kayo, no? Nagtitimpi kayo, ganyan. Ang gulo kasi ng isip eh. More emotion. Andun yung burden, andun yung ambigat ng nararamdaman mo sa ngayon, sa nakikita ko kasi ngayon hindi ko nakikita na parang andito yung sitwasyon na may isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka makawala. Alam mo yun? Yung more on frustration, parang natrap ka, parang na-stuck ka. You are more on focusing sa painful na sitwasyon mo. Parang nahandun ka talaga sa kailan ba darating yun? Sabi niya, ate, kailan ko ba ma-achieve yun? Kailan ba ako magiging masaya? Kailan ba yung minamanifest at yung mga desire ko? Kailan ba siya darating? Ganyan. Pero sabi kasi dito is, the choice is always available, is nasa sayo. Lakasan mo lang yung sarili mo, lakasan mo lang yung loob mo, tibayan mo lang yung loob mo, no? Focus and control your feelings and balance, no? Sa nakikita ko dito. Yun ang mas more mong kailangan ngayon, no? Kailangan mong lumabas dyan sa in a dark place na po-frustrate ka. Hindi ka naman, huwag kang magpabiktima, no? Huwag kang magpabiktima at huwag kang magpakulong yan sa sitwasyon na yan, no? Ng buhay mo. Kumbaga, iba kasi dito is nagkakaroon kayo ng victim mentality, no? More on negative thought, ganyan. Sa nakikita ko dito. Titingnan ko nga kung anong pwede ko makita dito. May tension pa na hindi pala natatapos sa inyo. Kaya pala. Pwede ko pong bigyan, devil. Bakit kaya ako may nakikita dito na nag-iisip na tao? Na gusto niya, hindi ko alam kung ikaw or vice versa, nag-iisip siya ng dark thought eh. Nag-iisip siya na makulong,
nag-iisip siya ng masama when it comes sa'yo. Yun na nakikita ko. Yun na nakikita ko dito sa tao na to. Or vice versa. Sana walang nakulong, ano. Ubus na yung card ko, ah. Gusto ko lang kayo mabigyan ng resultang maganda kasi. Okay. Kasi we have the 10-10. Ibig sabihin, maging patient ka lang daw. Tapos, make a new horizon. Mas more kang mag-focus sa sarili mo, sa nakikita ko dito. Huwag kang, bumawi ka ng tulog, bumawi ka ng lakas, ganyan. Sa nakita ko dito, alagaan mo yung sarili mo. Kasi matatapos at matatapos daw ito. Sa nakita ko dito. Kumbaga, kasi 11 is Venus is enter into a Capricorn, no? Ibig sabihin, handito yung magkakaroon sa iba siya ng either this is a work, job, contract, or naghihintay ka ng mga client, or may isang bagay sa buhay mo na hindi mo siya hinihiling, pero bigla na lang siyang darating. Ganun daw ang sinasabi. Kailangan mo talaga mag-focus sa sarili mo. No? Meron din ako nakikita, anything will getting better ang nakikita ko dito. Kasi is the 12 is Saturn goes direct sa Pisces. Kaya anything getting better. Magkakaroon kayo ng very dreamy, ganyan, yung mga manifestation nyo is will happen, mangyayari. Merong mga panaginip na matatandaan nyo, mga vivid things happen, ganyan. Then, spiritual growth, and kasi this is the time na by the 12 kasi is more on upgrade when it comes to yourself. Ganyan. When it comes sa spiritual awakening nyo. Tsaka, maiba daw sa inyo is siguro more on tulog, more on pahinga ang nakikita ko sa inyo. No? Kahit hindi mo to hilingin, makakaramdam ka daw. Basta it will happen. Automatically. Mangyayari yun. And syempre, the 15 kasi, di ba? 15 also is the full moon in Taurus, no? Pagpunta na tayo kay Taurus. Ito na yung yung clarity. Magkakaroon na ng mga clarity, mga logic mind. Ito yung time na marami kang iisipin. Ito na yung time na pag-iisip ng like a partner, like a work, mga bagong plano. Yan. Kailangan mo daw muna talaga na two of wands. Plan before action. You need to be very careful when it comes to plano mo, ha? Para hindi ka mag-mess. Jump to your fashion, ang sinasabi rin dito. You need to jump to your fashion, create yourself. Walang madalian dito para hindi mag-mess. Mag-relax ka muna, ganyan. Take a breath, meditate. Ganyan, nakita ko sa'yo dito. More on recharging ka ngayon sa iba sa inyo, no? Nine of Swords. Pwede kang malaman para saan. Ibig sabihin, tapos na yan. Okay. May mga biglaang nangyari, no? Biglaang separation, may mga biglaang stress, anxiety, hindi pagkakaintindihan, sadness, ganyan, disappointment. And also, sinasabi rin dito, there's a new love sa iba, no? New love, new beginning, kasi we have the Fool, no? Kumbaga, merong mga bagong tao or a new love man ito. Yan. May mga bagong pag-aaralan, mga bagong tao ka na makakausap. Tsaka, commitment ito, no? Either to your work or a relationship ito. Bago to. May mga bagong mangyayari in your life this November. Yan, no? There's a new beginning. Andito rin yung yung when it comes sa'yo is, kasi the Fool is a 0, di ba? Is the resetting of yourself. Ganyan. Merong sa part ng buhay mo na magtatapos na.
Ganyan. Kumbaga yung sadness, emotion, pero andun pa rin yung sakit. Siyempre, hindi yung totally agad-agad maalis. Medyo makakaahon-ahon ka na doon. Mas mamahalin mo na ngayon yung sarili mo, mas focus ka na ngayon sa sarili mo, or you need, or you need. Pwede ko bang malaman itong ano? Malaki ang nagbabago sa'yo ngayon. Kasi, merong bagong tao dito na makikita mo na pala yung makikita mo na yung halaga mo. Pero may tao dito na magbibigay sa'yo ng fulfillment. Or, there's a good news coming sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Meron akong nakikita dito na tao na gagawin niya yung lahat para sa'yo. Ganun. Yung iba naman dito, pagka daw susuko, it's time to renew yourself, take it action, concentrate, create yourself, and kailangan mo daw mag-revert, magtiwala sa sarili mo. Ano ba to? I-renew mo daw yung paniniwala mo sa taas, have faith, syempre. Andun din yung wag ka daw magkaroon ng self-doubt sa sarili mo na mag-umpisang muli. Kasi more on disappointment, diba? Kumbaga merong part ng buhay mo na hindi naging maganda yung outcome. Ganun. Wag ka magpa-hold sa nakaraan. No? Kaya wag yun ang maging reason na mag-block sa'yo to make a new beginning sa buhay mo. O ano ba to? Kung there's a new person, kalimutan mo na yun. Kasi past na yun. Kumbaga, mas mahalin mo ngayon yung sarili mo, or kung mayroong bagong person, or new opportunities, or passion, or creation na gagawin mo, gawin mo yun. Yan. Keep fighting and moving forward. Dito, no? Huwag kang susuko kasi you are truly blessed ni universe dito. Kaya, more exciting opportunity ako na nakikita na parating sa'yo. Kumbaga, magkakaroon ng kaayusan dito, no? May investment ako nakikita sa'yo. May magkakaroon ng pag-uusap when it comes to one investment. Sa iba sa inyo. To your work, o kaya mga pag-uusap na related ng business, ganyan. O kaya relationship, maaaring may tao dito na gustong mag-invest ng pagmamahal sa'yo, ganyan. Two of Swords, cushion. Uy! Talaga lang. Pwede ka bang malaman to? Okay. Andito ka sa situation mo na natatakot kang sumubok, ano? Andito ka na sa sitwasyon mo na natatakot kang sumubok sa ibang bagay sa buhay mo. Kasi, why? Naaalala mo kasi yung mga nakaraan. Na ayaw mo nang maloko, ayaw mo nang madaya, ayaw mo nang malinlang. Ganyan, no? Andun na yung maaring, there's an offering, maybe this is an opportunity, or this is a love, no? Kaso, nandun yung takot mo. Kaya maaring ikaw yung iiwas dito. Kung this is a love, iiwas ka dito. At hindi ka muna sasagot. Ganyan. Maaring nandun din yung sitwasyon na iba yung ifo-focus mo. Maaring magpo-focus ka muna sa stability mo, ganyan, magpo-focus ka muna sa trabaho mo, sa creation mo, kumbaga hindi yung bubuuin mo muna yung sarili mo in a new you. Kung this is a love, sa iba sa inyo. Tama naman yun kasi yung pagbubuo kasi ng sarili is magsisimula yun sa sarili mo. Hindi yun magsisimula sa ibang tao kasi
kapag binuo ka ng ibang tao, alam mo ba yung tao na yun na nagbuo sa'yo, siya rin ang wawasak bandang huli sa'yo. Mas masakit yun. Pero pag binuo mo yung sarili mo, na ikaw mismo ang nagbuo, magkaroon ka man ng second relationship o may sumunod na may mga bagong relationship man na dumating sa'yo, matatag ka eh. Kasi nagawa mong buuin yung dating ikaw eh. Yung dating ikaw nasira. Pero yung kung bubuin ka ng bagong pag-ibig o bagong sitwasyon sa buhay mo, na hindi ikaw ang nagtatag, kumaga kumapit ka doon, ang sakit nun. Sobrang sakit. Promise. Mas masakit yun. Iba naman sa inyo, ma-reminiscing nyo yung mga the past relationship nyo, yung mga past memories, the good and bad situation, yung mga nanloko sa inyo, yung mga hindi naging totoo sa inyo, yung mga nagnakaw sa inyo, maaalala nyo daw yun, no? Saan nakita ko dito? Tingnan natin. Kasi it's more on happiness. If you are focusing to yourself, your success and the happiness is nasa sa iyo. Tingnan natin si judgment. You need to learn from the past talaga, no? Kailangan mo na maging aware sa next time, no? Magkakaroon ka na ng awareness dito. At syempre, wina-warning ka na rin naman ng angels mo na ingat-ingat lang din. Anong mangyayari? Wow! Very good. Sa ngayon, you are starting a new beginning in your life. Nagkakaroon na ng mga transformation sa'yo, no? Or you need to give hard work, focus. Meron ka na daw isang bagay na umpisahan sa buhay mo, no? Na ang magiging reason na nito is your happiness. Merong isang, also, sa iba dito is, you need to let go the past, because it's done, more on transformation, awakening, and self-evaluation. Kumbaga, mas more kang mag-explore ngayon ng sarili mo, mag-move forward ka sa mga plano mo, mag-give effort ka, hard work, develop, syempre, ang sinasabi dito. And learning learning. And then, ang sinasabi nga is you need to learn from the past. At ngayon daw is kailangan mo nang maging aware, no? It's more on happiness ang nakikita ko sa iyo dito. Satisfaction in life. May kakaroon daw ng bagong simula ng buhay mo ngayon, this November, no? And then, merong union actually, no? Siguro family union ito sa iba, no? Or mga kasamahan sa trabaho, ganyan. So, nakita ko dito. May mga bagong tao rin ako na nakita na sa iba sa inyo may mga bagong tao ako na makakasalumuha mo. Maaring ito is related to a work. Ganyan. And then, may kasaganaan na naman sa nakikita ko sa iba sa inyo. Pero kailangan mo lang talagang magkaroon ng transformation. No? Kumbaga, kailangan mo may i-let go talaga. Pero more on happiness kasi ako nakita dito. Kumbaga, merong fortunate outcome. May happiness talaga na mangyayari in your life. Tingnan natin si lovers. Merong pagkakaisa. Para saan yan? Okay ito. Okay. Meron daw dito na bagong tao kang makakausap, no? Maring ito is, there's an attraction, ako nakikita. Someone want ng open communication sa'yo. May taong gusto makipag-usap, may tao na nagkakaroon attraction sa'yo. Maybe this is a love. Kaso, ang nakikita ko sa'yo,
Sa iba siguro sa inyo is aayaw kayo. Sa iba aayaw eh. Ang nakita ko to sa iba is aayaw. Kasi mas pipiliin mo na mag-move on muna for a while at mag-focus sa ibang bagay. So iba sa inyo ha, parang when it comes sa love, ayoko muna, I want to quit muna, ganyan. Kung ito sa trabaho, ganun din, no? Siguro makikwit ka na dun sa trabaho mo, kung hindi ito sa laba. Nakakapanghinayang man, pero kailangan mag-move on, no? Or you need. Ganun ang nakikita ko sa iba, sa inyo. Yan. Kasi we have the Wheel of Fortune, no? Meron ng moving on. Magkakaroon kayo ng, or you need, magkakaroon ng iba sa inyo ng beginning ng inyong journey this November. Mas pipiliin nyo siguro yung sarili nyo ngayon o yung bagong direction nyo kaysa sa mag-focus kayo sa mga panghihinayang or mga regret or failure sa buhay mo. Or you need. Kasi the Ten of Cups and the Wheel of Fortune, diba, is more on happiness this November. Yan. If you are more focusing to yourself, tapos, kasi you have a knowledge na kailangan mong mag-move forward at mag-focus muna sa sarili mo. Kasi, sabi ko nga palagi na, pagka pumasok ka sa isang bagay, na halimbawa, relationship, tapos, di ba sabi ko ngayon dito, di ba? Yung buuin mo yung sarili mo nang ikaw ang mismo makakabuo. Hindi yung bubuin ka ng isang sitwasyon na meron kang katulong or may taong nabubuo sa'yo. Mas masakit yun kasi at the end, same energies ang makukuha mo dito. Ito ang mangyari sa'yo. Masasaktan ka muli. Pero it's up to you. Wala sa akin to. Nasa sa'yo kasi hindi kasi yung paraan para mabuo kang muli. Diba? Lalo na when it comes sa love. Hindi yun yung paraan para mabuo kang muli is magkaroon ka ng bagong karelasyon. Hindi yun. Kasi walang tao at walang sino man ang pwedeng bumuo sa ating sarili, kundi tayo din. Okay? Pero nasa sa inyo yun. There's an offering ako nakita ha. Offering of love. King of Coin. Wow. Okay. Pwede ko bang malaman to? Uy, oo nga, no? Yung iba daw sa inyo, Ten of Pentacle, oh. Yung iba daw sa inyo, may papasukin daw kayo ng isang negosyo. Or, trabaho, ganyan. Magkakaroon kayo ng decision making at susubok kayo ng isang bagay na ikakasuccess nyo daw. This is related more on money, no? Sa nakita ko dito. Ikakasuccess nyo siya. Tapos, breadwinner kayo, no? Iba dito is a breadwinner, eh. Andito rin yung you want to secure yung future mo, ng family mo, ng mga anak mo, ganyan. Very loyal ka naman, and ngayon is more on practicality ang nakikita ko kasi sa'yo, no? Maging practical ka, very supportive, very provided, and you loyal, ganyan. And then, when it comes to a business, you have a ability, no? May business sense ka dito sa nakita ko. Ang ano ko lang din is may tao daw na babalik or may tao na nakakonect sa'yo, na may pag-uusapan kayo. Maaaring ito is a family or kasama sa trabaho. May pag-uusapan kayo na related ang money. Sa iba naman sa inyo is related ang business. May tao dito na may dalawang person ako nakikita. Hindi ko alam kung may third party, pero may dalawang person ako nakikita. May tao dito na kapag kausap ka niya, is, excited siya sa'yo. May taong ganun. They want a long-term relationship sa'yo, nitong tao na to. Yun ang nakikita ko sa kanya. Gusto niya ng long-term relationship sa'yo.
Andun kasi yung attraction. Stable naman siya. Sakit ako dito, stable to. Hindi to mahirap. Hindi siya mahirap. May ano siya, pera. May pera ba yun natin? Oo, may pera siya. May pera tong tao na to. Maaring ito is matanda sa'yo. Ang ganun. Sa iba siguro mas matanda to sa'yo or mas bata sa'yo. Kasi may matanda rin kasi ako nakita. Pero stable siya sa buhay, may pera siya. And then, hindi siya ibang lahi to Ibang lahi. Tingnan natin si Two of Cups. Anong pwede ko malaman? Two of Cups. Uy, ang dami mong aces. Promise. Merong bagong sabihin may bago kang gagawin o may bagong tao dito na curious sa'yo. Meron tao, ako, na malapit sa puso mo or nakakausap mo na siya, ganyan, na magbibigay sa'yo ng pagpapahalaga. And, o kaya naman sa iba is, tao na ano ba to? Tao na kapag kasama mo siya, hindi mo mararamdaman yung pagod mo, hindi mo mararamdaman yung hirap na pinagdanasan mo. Ganun. Sa iba naman sa inyo is, teka lang may travel pala iba. May travel talaga iba. But ito is a new work, new collaboration, new person bonding. May tao. Ano yan? Saan? Oh. Tapos na to? Anong ano niya? Ano? Tapos na to? Okay. Meron ditong nagtapos na, no? Ibig sabihin, may nagtapos sa buhay mo. Kasi nagkaroon ng separation, no? Merong makikita-kita, either your family, may getting together ako nakikita. Celebration, close relationship, kamag-anak, anak, family, ako nakikita dito. You are moving forward sa nakita ko dito, no? Either reunion, may coming home, may getting together, ganyan. May baaring may pupuntahan ka na kasalan. Ako nakikita dito. Mayroon din ako nakikita dito na merong tao na maghihintay dito hanggang sa matanggap mo siya. Sa nakita ko dito. May tao ko nakikita dito. In the past is nagkaroon na stuck talaga, no? Umagahan din yung mga pambubuli, may tao dito na nalinglang ka, naloko ka, ganyan. May tao na nag-move kasi. May tao na naging bastos, kumbaga. In the past, may tao na naging bastos sa'yo. At niloko ka, naging sneaky, babaero, lalakero, sinaktan ka ng sobra-sobra dito, no? Sa nakita ko dito. And then ngayon is, nakikita ko naman yung more on happiness sa'yo ngayon. Happiness to. May nag-moving home ba? Parang may nakita ko nag-moving home kasi. Hindi ko alam kung may nag-moving home o may nag-iba ng change ng bahay or hindi ko alam kung ano yung related ng bahay sa inyo. Sa nakikita ko dito ha. Sana walang nag-aaway when it comes to territorial, pera, bahay. I hope. No? Arigato namaste, God bless.